We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran, sang kamaturan, kagulat sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulog sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako naman sa Iran Triatos, live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, National Grid Corporation of the Philippines posible magpatigayon sang manual load dropping sa Panay bangod sa pagnubo sang power generation sang PAM Concepcion Power Corporation. Mapuso NGCP, ginapreparahan ang power supply labi na nga nagapadayon pa ang preventive maintenance ang PEDC Unit 1. Yaring balita, naging tutukan ni Zen Kilantang sa live, gikan sa Barangay Baluyaw, La Paz, Iloilo City. Zen, anong update? Gert, Adrian, liwat nga ginpaalerto sang NGCP ang mga konsumidor sa Western Visayas sa posible manual load dropping nga ipatuman bangod sang power reduction sa planta sang PCPC. Ginpahibalo sang PAM Concepcion Power Corporation ang National Grid Corporation of the Philippines nga may pagbuhin sa power generation sang ila planta. Halin sa 124 megawatts nga kapasidad, nagnubo ini sa 65 megawatts. Bangod sini, liwat nga nagpagwa sang advisory ang NGCP nga posible nga magpatuman sila sang manual load dropping agud mapreserba ang integridad sang Panay subgrid santo sa Philippine Grid Code. Sunod sa NGCP, establish sa gihapon ang supply sang kuryente. Apang ginahandaan lang nila ini, ilabi na nga nagapadayon pa ang scheduled maintenance shutdown sang PEDC Unit 1 to February 17. Just in case man lang, no? If ever the system will be threatened, there might be a possibility, no? And I would like to stress the word possibility. It may happen, no, if ever man lang ang atong sistema ma-threaten na. Madumduman nga Enero 2 sini nga tuig sa nagsugod ang 4 ka adlaw nga lapnagon nga power outage nga nag-apekto sa tuman kadamo nga mga konsumidor sa mga isla sang Panay, Guimaras kag porsyon sang Negros Occidental. Kung matandaan ni Manilin, nag-anto sila sa malawig nga power interruption, gani ang negosyo nila nga laundry shop ang naperwisyohan man. Pangabay kung tani sini wala na sang patay siga nga maeksperiensyahan, kag tayuyon na nga magbalik sa normal ang power supply. Oo, ma'am kung halimbawa mag-brand out, syempre wala kami customer, hindi kami kabaton customer, kaya syempre mapinding ang labada. Pero kung magbalik naman ang kuryente, tiyawa naman kami, kaya syempre damo-damo naman na sila masinupot. Nahibaloan nga nagasukot man ang NGCP sang ancillary services sa mga distribution utilities nga dala sa ginabayran sang konsumidor. Pahayag sang NGCP, ginagamit lang ini agud temporaryo nga ma-stabilize ang kuryente sa tion nga mag-shutdown ang mga power plant. Ancillary services is not meant to replace a power plant, no? It's only meant to stabilize ang aton nga frequency, amo na iyang role. So, in the event if mag-shutdown gid ang mga planta, they are meant to augment temporarily, but they are not the solution, no, sa aton nga concern, no, if ever mag-out gid ang planta totally. Ginapanugyan na naman sang NGCP ang mga konsumidor nga magkinot sa paggamit sang kuryente. Mahimo nga magbuhin sang ginakonsumo nga kuryente kapareho sang appliances kag ginausar nga suga sa balay agud makabulig sa transmission system. Samtang may padigayuno naman nga scheduled power interruption sa franchise area sang Ileco 3 kag Capelco sa February 10, Sabado. Ang mga lugar nga maapektuhan amo ang Banwas sang Ahoy, Sara, Balasan, Estancia substations, Timpas TR2 kag President Rojas substations humalin 6 a.m. to 7 a.m. kag 5 p.m. to 6 p.m.
Jert, ginahandaan man sang NGCP ang scheduled maintenance shutdown sang power plant sang PAM Concepcion Power Corporation subong nga bulan, samtang nagapabili naman nga normal ang operasyon sang duha ka dalagko nga planta sang Panay Energy Development Corporation. Jert? Madamo nga salamat sa update, Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mapuso sa Bacolod City naman, isa ka modernized PUJ ginhaboy sa mga bato sa boundaries ng Barangay Mansilingin, Cafeliza. Pila ka mga pasahero na samara. Yari nga itong gitutukan. Sa sining nga mga laragway nga kuha sa pasahero nga si Brian Villanueva, isa ka manunudlo, makita ng halit sang pagpangbato sa isa ka modernized jeep sa boundaries ng Barangay Mansilingan, Cafeliza sa Bacolod City. Ang insidenteng natabo pasado alas 10 ng gabi, may isa ka pasahero nga nasamaran gid sa guya. Ang butungko across akon, naigo siya sa guya, sa tato na ginaboy. Basi sa mga pumuluyo, mandabala sa palibot, may idea sila kung sino naghihimo sila. Tani i-report Manila sa kapulisan, wala naging nagasika ang mga street lights sa sila na area. Ang inihitabo, ginapakamalaos ang United Negros Transport Cooperative nga among operator sa nasambit nga salakyan. Sa paglantaw sa kooperatiba nga posible sahi ini sang pagpamalabag nga masulong ang PUV Modernization Program. Tingamon sa Modern Jeep, kami yaga upod sa programa sa gobyerno. Paano na iya ko narita nila karon? Apang sunod sa kapulisan, posible resulta ini sang hinubog o kung pagpang-trip lang sa mga tambay sa palibot. Tripping kag daw pa isog-isog sa lugar kay daw sa initial namon yung pag-imbestigar dito daw siyang siga bala. And it so happen medyo dulo magid kay daw boundary na nasa sang Mansilingan yung Cafeliza. Kung isog magid sa nga nalagyo sa dayon nabi. Madugay na ginaugtasan sa mga residente ang madulom nga dalan. Ang mga botilya nila, ginapangimna nila, ginapambuka nila sa tunga karsada. Tiki kami gabiyahe, may kadulo may pasahero daan pa Binares, sa iglesia. Hindi namin makalabay kaya iti amon guma kaluluoy. Suno pa sa isang residente, magluwas sa paborito ini nga tambayan sang mga nagapahubog, diri man nagapaamulya ang pila kapamatanon. Pagkagalas 4:30 da mga minor katambay mga hubog-hubog. Plano sa mga residente nga liwat ipalapot sa mga natundan nga kabaranggayan ang reklamo agon mauntat nang nasambit nga mga insidente. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga Kapuso, 10-wheeler truck nahulog sa pila sa Banwa sang San Enrique. Pahinante sini patay sang mapilpilan sa mga karga nga simento. Samtang duha ka riders patay sang nagbungguanay ang ilang mga motorsiklo sa Banwa sang Estancia. Si John Sala nakatuto. Nahulog sa pila sa Barangay Madarag, San Enrique, Iloilo ang ining 10-wheeler truck nga may mga karga nga semento pasado alas 4 kainas ang kagahon. Nakaingagaw nga makalumpat ang driver sa truck si Joan Padilla, 39 anyos, kag tumandok sa probinsya sang Capiz antes nahulog ang salakyan. Apang ang pahinante sini nga si J.R. Reyes sang Carles, Iloilo ang nadala sa pagkahulog sang truck. Rason nga natampukan ini sang karga nga sinako nga semento. Sunod sa San Enrique Police halin sa Iloilo City padulong sa Rojas City ang truck. Apang sang paglabot na sini sa kurbada nga bahin sang dalan, nadulaan ini sang preno kag wala na nakontrol sang driver. Sunod sa driver ginhambalan pa sini ang upod nga maghingagaw lumpat apang wala na siya nakatalupangod nga nahulog ini upod sa truck. Pangailangan pasensya sa akong painante sa pamilya sa amigo man nga painante. Pasensya ayo lang kami nga ako nga sa natabok sa among duwa sa pagka-aksidente namin. Hindi kita mo na matabo. Mahinay lang man ang ilang dalaga, however, nadulaan sila sa page kaya ang portion dira man daw medyo paliko na kaga daw mountainous area na daan ng surrounding portion. Kag ang sa left naman daw pilas madalom siya gawa no. Kaya nahulugan sinisang aton nga truck na ni or less mga 100 meters from sa dalan. Pasado alas 12 sining hapon na sang nakuha ang lawas ang pahinante kag indeklara nga napatay. Samtang ginbawian man sa kabuyang duha ka mga rider sa magbungguan ay ilagi ng maneho motorsiklo sa madulom nga bahin sa Barangay Tabuan, Estancia, Iloilo. Makitaan sa sining nga CCTV footage ang pagbungguanay. Halin sa Carles ang motorsiklo nga maneho ni alias Vernon, 22 anyos, kag ang kasiling nga si alias Rona.
Ginapahayag nga nagapalumba ini sa isa pa ka motorsiklo. Samtang sa piyak naman nga bahin sa dalan, naghalin ng motorsiklo nga ginamaneho ni alias Ray. Sang hinali lang ini nga nagsaylo sa piyak ka lane, rason nga nagbungguan ay ang duha. Gidala pa sa ospital ang duha ka mga rider apang gidbawian man sa kabuhi. Samtang ang angkas naman nga si alias Rona ang pinason kag padayon pa nga bulong sa ospital. Sa mga kabataan ko bong diri sa Banwa Santancia, na may lagi padumpa sa mga motor, nagahangyo ako sa ilang kung mahimo panginainay sa pagmaniho para ilang safety. John Sala, 1 Western Visayas. Kaso sang imported malaria na record sa Iloilo City. Publiko, wala sang dapat kabalakan. Suno sa City Health Office, bangod nakahimo naman sang preventive measures. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa ka kaso sang imported malaria ang na-record sa Iloilo City Health Office ang Lunes, Pebrero 5. Ang pasyente, ang 43 anyos nga lalaki nga seafarer kag residente sang distrito sang Arevalo. Suno sa Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit, naggikan ang biktima sa East Africa sang Nobyembre kung sanin, ini ang nagdiner tub Disyembre sang tinalikdan nga tuig matapos nagupan ang ginasakyan sini nga barko. Ang East Africa, ang lugar kung sanin ginakabig nga endemic sa malaria. Enero 8 sa nakabatsyag sang sintomas ang nagpadulong ini sa United Arab Emirates apang wala makapakonsulta. Nagabot na ni sa Manila kagin laboratory sang Enero 23 kag na-diagnose nga may urinary tract infection o UTI. Pebrero 2 ang nagabot ini sa Iloilo City kag Pebrero 5 sang natukiman nga malaria ang gindala nga balatian. Hindi inilabing unang kaso sang imported malaria sa siyudad sang Iloilo. Anong importance nino? Because since 1995, declared kita as malaria-free. Ang Western Visayas, in fact, is declared as malaria-free. So, ginasustain ni sang DOH. Importante, hindi lang kita magka-indigenous case. Suno sa SESU, kung mayara sang indigenous case na nagligad niya 5 katuig, mahimo ma-declare na nga may malaria sa siyudad. Ang malaria ang pwede makuha pinaagi sa kagat sa babae nga anopheles nga lamok. Ini ang pwede makalaton paagi sa pagkagat sa lamok kag blood transfusion nagikan sa infected person pakadto sa ibang nga tao. Pagpalanakit sang ulo kag kalawasan ang pila sa mga sintomas sini. Apang may malala nga malaria kung sanin, mahimo mabawian sang kabuhi ang na-infect nga tao. Apang sunod sa SESO, sa narecord nga kaso, wala sang dapat kabalakaan ng publiko bago nakahimo na sa nagakaigong atika ang kaangay sang fogging. Nahatagan na sang nagakaigo nga oral medicine ang biktima kag padayon niya ginamonitor kung sanin, mild symptoms lang ang iya nabatsyag. Asymptomatic naman ang iya mga miyembro sang pamilya. Naka-provide naman kita sa iya sa mga mosquito nets and also naka-fogging naman sa ila area para hindi man maglapta ang mosquito bites. Tapos kita mismo long sleeves, kita amo man na amon advice sa ila pamilya. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapusog-was na mga papatanoon ni Dragon Dancers and contingents para sa ginakalangkagan ni Lantern Dance Competition. 100% na nga preparado para sa ilang performances sa Bacolao Jet Festival 2024. Yaring balita nga itong gintutuka. Isa katulog na lang ang liwat na naman nga masaksihan ang performances sa mga grupo nga magasaot samtang nagalibot sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Simbolo sa opisyal na nga pagbukas sa Bacolao Jet Festival 2024. Subong tuig, 6 ka mga contingent ang lauman nga mapasundag sa street dance competition na sa 13th at sa 5th Lacson Streets. Gani, excited na pila ka grupo, kasubong na lang sang Team Jojaju. As the group who uses Chinese zodiac animal as the lantern and the props. So for this year's competition, our preparation has been tough. This is composed of our dear students, with the alumni. Our preparation started last December 2023. Balantayin man ang performance sa Maray 35 nga The Luminaries. For almost 2 months na ning amo naging hikotar. Kaya nga aga intra ang Barangay 35, hindi lang for participation, kundi makuha ang kampyonato. Buwas alas 4:30 sa hapon, hiwato ng street dance competition nga pagasundan sa Chopsticks Alley kag Imperial Village opening. Bangod sini, temporaryo nga sarado ang North Capitol Road kag 5th to 15th Street. 100% naman niya handa mga grupo sang dancers nga magbitbit sang swerte pinagi sa Dragon Dance.
ang iniya grupo sa mga pamatanon gikan sa Negros Occidental High School kag Domingo Lacson National High School. Ginasiguro ang perfect execution. Sa ilalinyada, #pressured ang taga-bitbit sang bola, ya ginasundan sa Dragon Head nga si Maui. Presence of mind ko gid and ang pag-memorize ko sang play namon. Si John Alfred naman, todong kondisyon sa lawas ilabi na ngang ulo sang dragon ang iya ginadala. Ang dragon gadala na lakmuti ang dancers. Malaki man. Especially ang struggle, kabalo naman na sila kung ano kabudlay maglibot sa Bacolod. Especially init. Sa malawig nga tiyon, ginapangunahan sa Amity Fire Volunteer Brigade ang tradisyon sa pagpasakop sa Dragon Dance. Ang Bacolod Festival mas manginmasadya kaupod ang brightest Kapuso Stars. Bantayan ang dala ka sorpresa ni Tibat's host Bubay. Get ready sa kilig nga dala ni Clay Pineda kag Jeric Gonzalez. Siyempre, may dalod man yung smiles para sa girls, si Black Rider star John Lucas. Save the date. February 10 na, alas 8 ng gabi sa mismo nga Bacolod at main stage sa North Capitol Road. O pag Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakumpiskar sa Police Station 1 Drug Enforcement Unit gikan sa 3 ka persona sa Barangay Rizal, Estanzuela City proper ang 442,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sanday alias Toto nga isa ka high-value individual alias JR kag alias Melboy. 13 ka mga sachet ang kabugusan nga recovery sa ila. Sa monitoring sang kapulisan sa isa ka ginhingadlan alias Negro nagakuha sang supply ang mga suspect. Samtang masobra tunga sa milyon naman ang nakuha sa mga katapos ang City Drug Enforcement Unit gikan sa 4 ka mga persona sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Ginkilala ang mga ini kanday Rogie Argamaso, Roel Raimundo kag Michael Santa Ana nga lunsay mga high-value individual kag Arnel Rivera nga isa naman ka street-level individual. Nagabalor sang 554,000 pesos ang na-recover sa 4 nga ginabugusan sang napulo ka sachet kag nagabugat sang 80 gramos. Preso na ang mga nagkaladakpan kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Seguridad sa eleksyon sa Pakistan ginpahugtan kasunod sang duha ka mga insidente sang pagpangbomba nga ginkamatay sang 26 ka tawo. Samtang sa New York, USA, ngalan sang ex mo nga masabad, pwede ipangalan sa tanga sa Valentine's Day. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginpabaskog sang otoridad sa Pakistan ang seguridad sa mga polling booth kasunod sang duha ka insidente sang pagpangbomba nga nagluntad sa probinsya sang Balochistan. Ang una nga pagpangatake ang nagluntad sa talatapan sang isa ka independent candidate sa Pishian District nga ginkamatay sang 14 ka tawo. Ang ikaduha ang natabo naman sa banwa sang Kila Saifullah, malapit sa opisina sang religious group nga Jamiat Ulema Islam nga gintunaan naman sang kamatayon sang 12 ka tawo kag pagkasamad sang 25 pagid. Padayon pa nga ginaimbestigaran kung sino ang yara sa likod sa mga pagpangatake. Natakaan ka na bala sa masabad mo nga ex nga wala pa naka-move on? Sa New York sa Estados Unidos, isa ka zoo ang nagatanyag sang kahigayunan nga ang ilangalan ang ipangalan sa mga tanga sa palaabuton nga Valentine's Day. Sa bayad nga $15 o kon kapin 800 pesos, pwede gid ni matigayon gamit ang mga Madagascar hissing cockroach. Apang suno sa tagdumalahan sang Bronx Zoo, pwede man ini mangin palaagyan sang pagpakita sang pagpalangga. Kalabanan gani kuno sang mga ginapangalan sa mga tanga ang nagapakita sang pagpalangga sa isa ka tawo. Ang hamtong nga Madagascar hissing cockroach ang nagalaba sang 2.3 ka pulgada kag hindi pareho sa kinaandan nga tanga. Ini ang wala sang pakpak. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Bacol City Mayor Aldi Benitez, mga puso wala direkta nga ginsabat ang esyo na tuhoy sa annulment sang iyak kasal. Asawa sa alkalde nagpagwaman sa bahaya. Yaring balita nga itong gintutukan. Pila ka adlaw antes ang Valentine's Day. Sentro karon sang kontrobersiya ang alkalde sa Bacol City nga si Aldi Benitez. Ang pamangkot sa mga Bacolod noon, si Mayor Albi, may iba na?
Ang huring-huring kun bulag na ini sa asawa nga si Nikki Benitez, ginsabat sa alkalde sa mismo regular session. Malipot ang nanginsabat ni Benitez sa revelasyon sa #relationship status ini. Your second question. Why ka na ibang nga question? No comment lang po dahil. Sa isang official statement, ginatag sa asawa sa alkalde nga wala sa kamaturan ng issue ango sa annulment nga nagalapta sa social media. Bisan siya, nakibot sa mga balita nga naangot ang alkalde sa showbiz personalities. Kinklaro man ni Mrs. Benitez nga kaupod sila sa isa ka balay sa sulod sang 31 ka tuig kag makabig lang ini nga isa sa madamo nga pagtilaw sa kabuhi bilang pamilya. Nagapabilin kuno ini nga napuno sang dignidad kag respeto sa tunga sa mga personal nga issue. Prioridad man sini nga protehiran ang mga kabataan sa issue. Sa social media man ay pautwas ang suporta sa Iloy si Victoria City Mayor Javi Benitez. Natublag kuno ini sa issue sa annulment bangod wala man ini na istoryahan bilang isa ka pribado nga pamilya. Ginapasalamatan man sini ang Iloy sa pagpalangga kag sakripisyo sa ila pamilya. In the spirit of Valentine's season, ginpamangkot sa GMA Regional TV si Mayor Albi kung anong mensahe sini para sa iya Mrs. Valentine's Day. Your message to Happy Hearts Day. Opetiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pila pa ka solar-powered irrigation project sa Iloilo wala na puslan bangod sang mahina nga tubod. Pag-mintinar sa proyekto, ginatugyan sa Irrigators Association. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Tuig 2022 sang gin-install sang National Irrigation Administration 6 ang solar-powered irrigation project sa Barangay Cabugao Norte, Santa Barbara, Iloilo. Apang manugduhan na katuig nga wala gid makabenepisyo diri ang mga mangunguma bangod sa mahina nga tubod sang tubig. Isa si Manang Crescencia nga miyembro sang Cabugao Norte, Agutayan Lupa Farmers Association nga luyag makagamit sang solar unit para sa patubig sa ila talamnan subong nga may El Nino. Apang wala gid ini sang mabulig sa ila. Subong, tapos ang second cropping, huay na kami para abuton. Ay wala tubig, sunod El Nino. Magluwas sa Cabugao Norte, mayara man nga solar-powered irrigation project ang Barangay Lupa kag Agutayan sa amuman nga banwa. Ang tatlo ka mga proyekto ang ginadumala sang Pagsangaan Lanit Cabugao Norte, Tigom Anilaw ukon Palakatian Irrigators Association. Sunod sa asosasyon, ginpalabot na nila ang ila reklamo sa NIA nga wala sang bastante nga tubig ang makuha sa solar-powered irrigation project. Malapit 20 ka hektarya kuntani sang humayan ang mabenepisyohan sang proyekto. Gani may plano na nga himuon nga aksyon ang asosasyon. Wala naman gid sila sing dugang pang suggestion sa amon eh. Kung sa akon niya gani nga opinion, mangita na lang ko sang kay may malapit nga tubur nga kwanda mo nga tasok. Sunod naman sa anay punong barangay sang Agutayan, sa iya termino sang nahuman ang solar project kag wala ini nag-agi sa barangay. Sunod sa iya, palpak ang proyekto bangod bisan ang isa ka kahon sang talamnan, hindi mapuno sang tubig. Wala man bateri nang ilang kwan pag wala init, wala man gaandar. Kinanglan may bateri. Paathag sang NIA 6 sa tion nga matapos ang konstruksyon sang proyekto, ginatugyan ini sa asosasyon sa mga mangunguma. I-turn over sa ila ang unit or ang structure mismo kag sila nang bahala sa operations and maintenance. So bale, ang role sang NIA is to implement the project, to construct the structure for the farmers and sila na ang sa operations and maintenance. However, if they need assistance from us, mag-request man lang na sila. Sa subong mayara na sang 67 units sang solar-powered irrigation projects nga gintukod sa Western Visayas sa diin naglabot sa 335,800,000 pesos ang balor sang proyekto. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, pila ka mga maunguma sa Talisay City, 4 ka beses na nga nagapatubig sa mga pananom. Agud malikawan nga malaya bangod sa tuman nga init. Nakatutok, Aileen Pedreso.
Naanda na sa mangunguma nga si Cristina nga 3 ka beses magpamunyag sa mga tanong. Pero umpisa sang nabatsyagan na ang epekto sang tuman kainit nga panahon, dalas ng El Nino. Ginhimo na sini nga 4 ka beses ang pagpamunyag diri sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Sa karon hindi na kuno bastante ang tubig halin sa irigasyon para sa mga tanom sini nga talong, kalabasa kag katumbal. Sa kisa pag sa gunson ginang init 3 kadlaw, gabatya gid ang tanom niya Kay kisa mawad-an to ang tubig ang aton tanom. Gakusog gid saya gabatyag ang bunga sang mga utanon. Halin sa bukid, sa kanal nga ini nagailig ang tubig, diretso na sa mga talamnan. Pero talalupang doon nga ang nagailig na tubig, tuman na kagamay. Ang gaabot ang kami ho sa may bukana gid sang to sa amon irrigation. Nyara gid mo nang kisa gagamay ang tubig sa suba. Sa records ng Office of the Provincial Agriculturist as of February 8 sining nga tuig, masobra 12 milyones na ang balor sang halit sa agrikultura. Gani magapatigayon sang survey ang OPA para mahibaluan ang sitwasyon sa mga apektado nga mga mangunguma kag ma-assess kung sino ang mga sarang makabaton sang 2,500 pesos nga ayuda gikan sa provincial government. Most of our farmers that were affected are those that depend on rain. In fact, they were not insured last year because they were already told not to plant actually. Upod kay Roel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga puso, ipreparar na ang pamaypay ha. Tungod nagapadayon nga mahina yung huyop sang hangin gani. Mainit gihapon nga tiyempo ang ma-experiensyahan sa dakong bahin sa Pilipinas. Sa extreme northern Luzon lang, nagalabot subong ang amihan samtang padayon naman ang pagluntad sa easterly sa nabiling bahin sa pungsod. Base naman sa datos ng Metro Weather, may chance sa ulan sa Antique, Aklan, Capiz, kag Negros provinces. May chance naman sa ulan sa ibang pangabahin sa pungsod ni Labina sa Mindanao, kung sa diin may mabaskog nga ulan nga ginalauma. Mga kapuso, mag-isa kita sa Kapuso Bloodletting Day, buwas na Pebrero 9, upod ang GMA Regional TV. Magdonar sang dugo kag mangin instrumento nga mapalawig pa ang kabuhi sang iban nga tawo. Sa Iloilo City, sarang magpadulong ang mga luyang magdonar sang dugo sa Robinson's Place, Iloilo, alas 9 tubtob alas 4 sa hapon. Sa Bacolod City, magpadulong lang sa Ayala Mall, Capital Central, Bacolod sa parehuman nga oras. Antes mag-donate sang dugo, siguraduhon nga may bastante nga tulog. Mag-inom sang madamo nga tubig kag nakakaon. Buwas na ini mga kapuso. Ululupod kita nga mag-donate blood, save lives. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na! Kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yaring mabakante nga posisyon sa GMA Network subong February 2024. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Bagong bulan mga puso, may panibago ang Mania Fiesta nga balantayan. Magtutok gid bango dalo nato ng kasadya sa 11th Dinagyaw sa Tablas Festival. Upod kay Mamang Pokwang kag sa cast ng makiling nga Sanday L. Villanueva, Jeric Monasterio kag TJ Marquez sa aton Kapuso Fiesta. Sa February 11 na ina, alas 8 sa gabi sa Candoni Sports Center sa Banwas ng Candoni, Negros Occidental. Kinakit soon, mga puso. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man. Sa aton mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Iren Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.